Ang mundo ng palakasan sa Thailand ay kasalukuyang dumaranas ng isang malaking pagkabigla dahil ang aking anak na babae ay umalis na sa Thailand. Isang henyo na batang manlalaro ng volleyball na pinag-aagawan ng mga nangungunang unibersidad sa Thailand sa pamamagitan ng mga scholarship at suportado ng mga sponsor tulad ng Nike ay nag-anunsyo ng kanyang paglipat sa isang high school sa Pilipinas. Sa simula, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Siya ay itinuturing na kinabukasan ng volleyball sa Thailand. Ngunit bakit niya pinili ang bandila na may araw at 3 bituin? Bilang isang inang Thai na 1 taon na ang nakalipas ay nanginginig sa galit, ngayon, 1 taon pagkatapos, handa na akong buksan ang aking puso at isalaysay ang buong kwento. Ngayon, naiintindihan ko na ang aking anak. Ano ba talaga ang nangyari? Narito ang aking nakagugulat na kwento. Ako si Kanika. Nakatira ako sa Bangkok. Ang aking anak na babae ay nagtaksil sa Thailand. Noong 7 ng gabi, nakaupo ako na may hawak na malamig na beer sa aming sala sa Thonburi, Bangkok. Pinag-iisipan ang mga sinabi ng aking anak na si Mali. Ilang oras lang ang nakalipas na yumanig sa buong buhay ko. Inay, lilipat po ako sa isang high school sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sa mesa ay naroon ang liham ng pagtanggap na may full scholarship mula sa Chulalongkorn University, kasama ang walang tigil na mga tawag mula sa Thammasat University at Kasetsart University. Ang aking anak na babae, na tinaguriang kinabukasan ng pambabaeng volleyball ng Thailand, ay tatalikuran ang lahat para sa Pilipinas. Patawad po, inay, pero ito ang pinili ko. Pakiramdam ko, lahat ng 17 taon ng buhay ng aking anak na pinaghirapan kong buuin ay nawalang saysay sa isang iglap. Ako si Kanika, 25 taong gulang, dating manlalaro ng volleyball. Ngayon ay isang guro ng physical education sa isang high school sa Bangkok. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong kinuwestiyon ang aking pagiging isang inang Thai. Sa totoo lang, naramdaman kong pinagtaksilan ako dahil tinalikuran ng aking anak ang pinakamahalagang yaman na ipinagmamalaki ko, ang palakasan ng Thailand. 1 taon na ang lumipas mula nang umalis ang aking anak. Kaninang umaga, tiningnan ko ang kanyang walang laman na silid. Sa dingding, nakasabit pa rin ang uniforme ng Youth National Team ng Thailand na may manipis na alikabok. Ang uniformeng iyon ay dating karangalan ng aming pamilya. Ngunit kagabi, pinanood ko ang finals ng National High School Volleyball Tournament ng Pilipinas sa YouTube at napaiyak ako. Nakita ko ang aking anak na naglalaro sa ilalim ng pangalang Tala na may numero 19 sa likod para sa isang sports academy sa Maynila. Kausap niya ang kanyang mga kasamahan sa Tagalog, masarap na kumakain ng adobo at yumuyukod sa mga tagahanga pagkatapos ng kanilang tagumpay. Sa larawang iyon, nakita ko ang isang kaligayahan na hindi ko pa nakikita sa aking anak noon. Ngayon, isasalaysay ko ang kuwento ng nakaraang taon. Isang masakit ngunit sa huli ay magandang paglalakbay para sa akin, isang inang Thai na nagsisikap na maunawaan ang kanyang anak na pinili ang Pilipinas. Ngunit una sa lahat, kailangan kong ikuwento kung saan nagsimula ang lahat. Paano ko nakilala ang aking asawang Pilipino? At bakit sinikap kong palakihin si Mali bilang isang 100% Thai? Sa simula, wala talaga akong maintindihan dahil ang aming pamilya ay isang ordinaryong middle class na pamilyang Thai. Mayroon kaming bahay na may swimming pool sa likod bahay sa isang tahimik na lugar sa Thonburi na nasa isang maganda at ligtas na school district. At higit sa lahat, si Mali ay ganap na Thai ipinanganak at lumaki sa Thailand. Siyempre, alam niyang Pilipino ang kanyang ama. Ngunit iyon ay isang impormasyon lamang. Pinalaki ko si Mali bilang isang tunay na Thai. Ang wika sa bahay ay Thai lamang. Ang kulturang itinuro ko sa kanya ay kulturang Thai at itinanim ko sa kanya ang mga pagpapahalagang Thai. Naniniwala ako na iyon ang pinakamabuti para sa kanyang kinabukasan. Nagsimulang maglaro ng volleyball si Mali sa edad na 7. Inirehistro ko siya sa isang community sports club malapit sa aming bahay nang walang masyadong inaasahan. Ngunit sa unang araw pa lang, tinawag ako ng coach. Ginang Kanika, espesyal po ang anak ninyo. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong talento. Mula sa araw na iyon, umikot ang buhay ko kay Mali. Gigising ng 5 ng umaga para sa morning practice. Pagkatapos ng klase,
may mga session sa club, at tuwing weekend, may mga biyahe para sa mga kompetisyon. Nakakapagod, ngunit masaya ako. Ang makita si Mali na lumalaki ay lahat-lahat na para sa akin. Sa edad na 13 napili siya para sa koponan ng Bangkok. Sa edad na 15, nakapasok siya sa Youth National Team ng Thailand. Ang PPTV HD36 ay gumawa ng isang espesyal na dokumentaryo tungkol sa isang sumisikat na bituin at nakatanggap pa siya ng alok na sponsorship mula sa Nike. Lahat ay perpekto, ngunit sa araw na iyon, lahat ay gumuho. Gusto kong maglaro ng volleyball sa Pilipinas. Sa una, akala ko nagbibiro siya, ngunit seryoso ang mga mata ni Mali at nakipag-ugnayan na pala siya sa isang sports academy sa Pilipinas. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Hindi mo maiintindihan, inay, ang mga pinagdaanan ko. Ang mga salitang iyon ay parang saksak sa aking puso. Ano ang hindi ko naintindihan? Ang buong kwento ay nagsimula 21 taon na ang nakalipas. Noon, ako ang pangunahing setter ng volleyball team ng Chulalongkorn University at malapit nang magtapos, pinag-iisipan ang isang profesional na karera. Isang araw, inirekomenda ng isang kaibigan ang isang masarap na kainan sa Huay Quang area. Kanika, nasubukan mo na ba ang tunay na pagkaing Pilipino? Ibang mundo iyon. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umasa, ngunit dahil sa kuryosidad pumunta ako. Ito ay isang maliit na kainan na may karatulan na Mateo's Kusina. Pagpasok ko pa lang, isang kakaibang amoy ng mga pampalasa ang sumalubong sa aking ilong. Magandang araw po. Bati sa akin ng isang lalaki sa likod ng counter na may malawak na ngiti. Siya ay matangkad, may salamin, at mukhang matalino. Unang beses niyo po rito? Iminumungkahi ko ang aming sinigang na baka. Sinigang? Nag-aalangan kong binigkas. At natawa siya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko itong hindi maanghang. Iyon ang una naming pagkikita ni Mateo, ang aking asawa. Siya ay isang graduate student sa film school at nagtatrabaho sa kainan para sa kanyang matrikula. Ang pagkaing dinala ay isang mangkok ng masarap na maasim na sopas sa isang malaking bowl. Nanginginig ng bahagya ang aking kamay nang sumubo ako sa unang pagkakataon. Ngunit nang tumama ang sabaw sa aking bibig, ako ay namangha. Ang lasa ay malinamnam, komplikado, ngunit napakahusay na nagkakatugma. Talagang napakasarap. Kamusta po? Wow, napakasarap. Mula sa araw na iyon, 3 beses sa isang linggo akong pumupunta sa kainan na iyon. Kahit na sinasabi kong para kumain ng sinigang, ang totoo ay para makita si Mateo. Isang araw, siya ang unang nakipag-usap. Manlalaro ka ng volleyball, hindi ba? Napanood ko ang laro ng Chulalongkorn. Talaga? Ang galing ng spike mo, hindi ka panipaniwala. At doon kami naging mas malapit. Ikinuwento ni Mateo na naglaro rin siya ng volleyball sa Pilipinas noong high school. Ang aming pagkakatulad sa volleyball ay mabilis na nag-ugnay sa amin. Ang volleyball sa Pilipinas ay iba sa volleyball sa Thailand. Mas nakatuon ito sa teamwork at napakatibay ng depensa. Interesante. Gusto kong makita. Ipinakita sa akin ni Mateo ang mga video ng mga laro ng Women's National Team ng Pilipinas. Ang estilo ng paglalaro ay talagang naiiba. Kung ang Thailand ay tumataya sa bilis at individual na kasanayan, ang Pilipinas naman ay umaasa sa sistema at matatag na depensa. 6 na buwan pagkatapos, naging kami. Sa kabila ng pagkakaiba sa kultura, inakala kong malalampasan namin ang lahat dahil si Mateo ay mahusay magsalita ng Thai at mabilis na nakaangkop sa kulturang Thai. Ngunit pagdating sa kasal, lumitaw ang aming unang hindi pagkakasundo. Kanika, umuwi tayo sa Pilipinas. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Pupunta ako sa Pilipinas para makilala sila. Sa Pilipinas, bago magpakasal, karaniwang ipinakikilala ang pamilya ng bawat isa. Tradisyon iyon. Nag-aalangan akong sumang-ayon na sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Ang 3 oras na biyahe ay nakakapagod, ngunit nang makita ko ang masayang mukha ni Mateo, tiniis ko. Sa Ninoy Aquino International Airport, naghihintay na ang kanyang mga magulang. Welcome, Kanika! Niyakap ako ng mahigpit ng ina ni Mateo. Kahit hindi gaanong magaling ang kanyang Thai, naramdaman ko ang kanyang katapatan. 1 linggo ako sa Pilipinas at maraming nakita.
Ang mga mataong palengke, ang mga sinaunang simbahan, ang mga paglalakbay sa probinsya para kumain ng lechon lahat ay bago at kakaiba. Ngunit napakabait sa akin ng pamilya ni Mateo. Lalo na, hindi ko malilimutan ang sinigang na niluto ng kanyang ina. Kung gusto mong maging manugang sa pamilyang ito, dapat mahilig ka sa sinigang, biro niya. Sa una, nabigla ako sa masarap na lasa, ngunit sa di malamang dahilan, humingi pa ako ng isa pang mangkok. Pagbalik sa Thailand, nagkaroon kami ng maliit na kasal. Si Mateo, pagkatapos ng kanyang pag-aaral, ay nagsimulang magtrabaho sa media industry habang ako ay naging guro ng PA sa high school. Naging maayos ang lahat. Naniniwala ako na kung may pag-ibig, malalampasan ang anumang pagkakaiba sa kultura. Ngunit nang malaman kong buntis ako, lumitaw ang mga unang alalahanin. Ano ang magiging pagkakakilanlan ng aming anak, Thai o Pilipino? Tumawa si Mateo at sinabing, "Bakit hindi pareho? Pwede nating palakihin ang ating anak na kinukuha ang pinakamahusay sa parehong kultura." Ngunit hindi ako sigurado. Para magtagumpay sa Thailand, naniniwala akong dapat siyang maging isang perpektong Thai. Kaya, nagpasya ako. Palalakihin natin ang ating anak bilang isang tunay na Thai. Nang isilang si Mali, iginiit kong ang pangalan niya ay dapat Thai lamang. Mali, pwede ba nating bigyan siya ng pangalang Pilipino rin? Maingat na mungkahi ni Mateo. Ngunit umiling ako. Sa Thailand, hindi kailangan ng pangalang Pilipino. Magdudulot lang iyon ng kalituhan. Mukhang nadismaya si Mateo, ngunit sa huli ay pumayag. Nalaman ko na lang, kalaunan na lihim na binigyan ni Mateo ang aming anak ng isang Pilipinong pangalan sa kanyang puso, Tala. Lumaki si Mali na maganda. Ang kanyang buhok ay hindi itim na itim kundi may kulay kastanyas na may malalaking mata at matangos na ilong. Isa siyang napakagandang mestisa. Wow, kakaiba ang ganda ng batang iyan. Magiging modelo siya balang araw, madalas sabihin ng mga kapitbahay. Ngunit naramdaman kong ang atensyon na iyon ay isang pasanin. Ayaw ko siyang palakihin bilang isang espesyal na bata, kundi bilang isang ordinaryong batang Thai. Ipinasok ko siya sa isang Thai-speaking nursery school sa edad na 3. Pwede nating turuan siya ng Tagalog sa bahay. Malaking bentahe ang pagiging bilingual, mungkahi ni Mateo. Ngunit tumutol ako. Kahit ang Thai lang ay mahirap nang gawing perpekto, bakit pa nating gagawing komplikado ang mga bagay? Pwede namang matutunan ang Tagalog sa ibang araw. Minsan, kinakausap ni Mateo si Mali sa Tagalog, ngunit kapag tinitingnan ko siya, agad siyang lumilipat sa Thai. Sa edad na 5, unang nagsimulang magtanong si Mali tungkol sa kanyang dalawang pagkakakilanlan. "Inay, bakit hindi kasing itim ng buhok ni Pim ang buhok ko? Dahil kulay kayumanggi ang buhok ng tatay mo, anak. Bakit hindi siya katulad ng ibang mga tatay?" Natigilan ako sandali, ngunit mahinahon na sumagot. "Lahat tayo ay magkakaiba, anak. Ngunit lahat tayo ay pare-parehong Thai." Tumango si Mali, ngunit mukhang hindi niya lubos na naintindihan. Sa edad na 7, dumating ang mapagpasyang sandali. Sa isang community sports club malapit sa aming bahay, nagbukas sila ng klase ng volleyball para sa mga bata. "Inay, naglaro ka rin ng volleyball, di ba? Gusto kong subukan." Sa unang araw na pumasok si Mali sa gym, nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang bola ng volleyball. Nang ituro sa kanya ng coach ang mga pangunahing galaw, nagawa niyang ulitin ito sa unang subok pa lang. "Wow, isang henyo ito. May atleta ba sa pamilya ninyo?" Naglaro ako ng volleyball sa universidad." "Ah, kaya pala." Ngunit hindi lang ito maipapaliwanag ng genetics. Ito ay tunay na talento. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang buhay volleyball ni Mali. Araw-araw siyang nagsasanay at naglalaro tuwing weekend. Lumago siya sa isang nakakagulat na bilis. Sa edad na 10, nanalo siya ng Most Valuable Player Award sa kanyang club team. Sa seremonya ng parangal, sinabi ni Mali, "Mahal ko si Inay at si Itay at ang aking mga lolo at lola." Dumating mula sa Pilipinas ang mga magulang ni Mateo para makita sa unang pagkakataon ang kanilang apo. "Ang galing-galing naman ni Tala," sabi ng kanyang lola sa Tagalog na ikinalito ni Mali. "Sino po si Tala?" "Ikaw iyon, apo, ang pangalan mo sa Pilipinas." Nagulat na tumingin sa akin si Mali. Agad kong sinubukan na ayusin ang sitwasyon.
Gusto ka lang niyang tawagin ng ganyan, huwag mong pansinin. Ngunit mula sa araw na iyon, madalas bumubulong si Mali sa harap ng salamin. Tala, sino ba talaga ako? Sa pagbabalik tanaw, marahil doon nagsimula ang kanyang pagkalito sa pagkakakilanlan. Nang pumasok siya sa middle school, naging mas komplikado ang sitwasyon. Mali, ano ka ba? Thai o Pinoy? Tanong ng isang kaibigan sa unang araw sa oras ng tanghalian. Sumagot si Mali na may halong pagkalito. Thai lang ako. Hindi, ibig kong sabihin ang lahi mo. Kalahati. Nagtawanan ang ibang mga bata marahil walang masamang intensyon, ngunit mukhang napakalungkot ni Mali. Noong gabing iyon, tinanong niya ako, Inay, sino po ba talaga ako? Ikaw si Mali, at iyon ang pinakamahalaga. Pero sa eskwelahan, tinatanong nila kung saan ako galing. Sabihin mong, galing ka sa Bangkok. Hindi po. Ang ibig nilang sabihin ay kung saan galing ang mga ninuno ko. Bumuntong hininga ako. Ang tatay mo ay galing sa Pilipinas at ako ay dito ipinanganak. Ngunit ang pinakamahalaga ay Thai ka. Mukhang hindi kontento si Mali, ngunit hindi na nagtanong pa. Sa eskwelahan, hindi malinaw ang katayuan ni Mali. Para sa mga batang Thai, siya ay isang half Filipino. Para sa ibang mga half-breed, mukha siyang Thai. Mabuti na lang, sa volleyball team, tinanggap siya. Ang lakas ng palo ni Mali, hindi ka panipaniwala. Kinilala ng kanyang mga kasamahan ang kanyang talento at iyon ang nagpalakas ng kanyang loob. Ngunit patuloy pa rin ang mga maliliit na insidente. Isang beses, nang pumunta kami sa isang restaurant na Pilipino, kinausap ng serbidora si Mali sa Tagalog. Paumanhin po, nagsasalita lang po ako ng Thai. Ay pasensya na, akala ko kasi Pilipina ka. Mestiza ka pala. Gusto mo ba ng lumpia na may suka? Hindi po, salamat. Mukhang nagulat ang serbidora. Pilipino na hindi kumakain ng lumpia? Pauwi, tinanong ni Mali. Inay, kakaiba po ba ako? Isang Pilipino na hindi nagsasalita ng Tagalog, hindi gusto ang pagkaing Pilipino. Hindi ka kakaiba, anak. Pinalaki ka lang bilang isang Thai. Pero hindi rin naman ako 100% Thai. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin. Noong grade 8, isang malaking insidente ang nangyari. Ito ang finals ng regional championship at mula sa panig ng kalaban, may mga kakaibang sigaw. Ingat kayo sa Filipina na yan, paparating na ang palo niya. Natahimik ang buong gym. Sinaway sila ng referee. Ngunit sa puntong iyon, nasira na ang mentalidad ni Mali. Karaniwan siyang nakakapuntos ng hindi bababa sa 30 puntos. Ngunit noong araw na iyon, 10 puntos lang ang nagawa niya. Pagkatapos ng laro, humagulgol si Mali sa sasakyan. Bakit nila ako ginaganito? Gusto ko lang namang maglaro ng volleyball. Dahil may mga taong hangal sa mundo na walang alam, huwag mo silang pansinin. Paano ko hindi papansinin? Saan man ako magpunta, outsider ako sa mga Thai at sa mga Pilipino. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap ni Mateo. Naghihirap si Mali dahil sa kanyang dalawang pagkakakilanlan. Sinabi ko na sa iyo, dapat nating ituro sa kanya ang kulturang Pilipino. Dapat may balanse. Mahalaga pa ba yan ngayon? Siyempre mahalaga. Pilipino rin si Mali para magtagumpay sa Thailand. Anong tagumpay kung hindi masaya ang anak natin? Sa unang pagkakataon, sinigawan ako ni Mateo. Tila sumabog lahat ng kanyang pinipigilang damdamin. Ilang araw, pagkatapos, nagmungkahi si Mateo. Ngayong summer vacation, umuwi tayo sa Pilipinas. Gusto na rin ni Mali na makita ang kanyang lolo't lola, pero may volleyball camp siya. Isang linggo lang, kailangan din ni Mali ng pahinga. Nag-aalangan akong sumang-ayon, hindi alam na ang desisyong ito ang magbabago sa lahat. Bago ko ikwento ang paglalakbay sa Pilipinas, kailangan ko munang ikwento kung paano naging sumisikat na bituin si Mali sa volleyball ng Thailand. Sa edad na 4, bilang isang freshman sa high school, nasa radar na siya ng mga scout mula sa iba't ibang universidad. Sa kanyang taas na 5'9", kamangha-manghang pagtalon, at likas na pakiramdam sa bola, lahat ay perpekto. Ginang kanika, espesyal si Mali. Ang antas niya ay lampas na sa high school, sabi ng coach ng eskwelahan. Ang isang freshman na maging pangunahing manlalaro ay unang pagkakataon sa kasaysayan ng paaralan. Sa kanyang unang season, nag-average si Mali ng 22 puntos bawat laro.
Isang lokal na pahayagan ang naglathala ng isang artikulo na may headline na Volleyball Prodigy from Thornbury at nagsimulang dumating sa aming paaralan ang mga scout mula sa mga universidad. Ang Thammasat University ay nagpakita ng interes, may mga tawag mula sa Kasetsart at ang Chulalongkorn ay nais ng isang paunang kasunduan. Pakiramdam ko ay lumilipad ako sa alapaap sa sobrang saya. Ang pangarap na hindi ko natupad ay malapit nang maging katotohanan para sa aking anak. Iyon ang akala ko. Sa edad na 15, isang mas malaking kaganapan ang nangyari. Isang tawag mula sa Thailand Volleyball Association. Nais naming imbitahan si Miss Mali Sornova na sumali sa tryouts para sa Youth National Team. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Karaniwan, ang mga atleta ay nakakapasok sa koponan na ito sa edad na 17 o 18. Si Mali ay inimbitahan sa edad na 17. Sa araw ng tryouts, pumunta kami sa training center. Mayroong 60 sa mga pinakamahusay na atleta mula sa buong bansa na nagtipon doon at sa gitna nila, si Mali ay namumukod tangi. Sino ang babaeng iyon? Hindi ka panipaniwala ang galing niya. Tingnan mo ang anggulo ng atake niya. Imposible. Pati ang ibang mga atleta ay namangha sa kakayahan ni Mali. Pagkatapos ng isang linggong pagsubok, inihayag ang mga resulta. Mali Sornova. Napili. Siya ang pinakabata sa 18 napiling manlalaro at higit pa, nakakuha siya ng puwesto sa starting lineup bilang opposite spiker. Sa eroplano pa uwi, sinabi ni Mali, "Inay, parang panaginip, ire-represent ako ang Thailand. Karapat-dapat ka dyan, anak." At ngayon, simula pa lang ito, sa sandaling iyon, talagang nagningning ang mga mata ni Mali. Naaalala ko pa ang larawan niya na buong pagmamalaking nakatayo sa kanyang uniforme na may bandila ng Thailand. Ang unang internasyonal na torneo ay ginanap sa Pilipinas. Kinabahan si Mali, ngunit naglaro ng mahusay, nakapuntos ng 13 laban sa Indonesia at 21 laban sa Malaysia. Higit pa, nanalo siya ng Best Youth Player Award. Ang kinabukasan ng Thailand ay napakaliwanag, sabi ng komentarista ng PPTV. Sa isang gabi, si Mali ay naging isang pambansang bituin. Pagbalik niya sa eskwelahan, nagbago na ang lahat. Habang naglalakad siya sa pasilyo, lahat ay bumubulong. Ayan na ang national player. Kailangan nating magpa-autograph. Si Mali ay nalilito at masaya. Sa wakas, kinilala siya bilang isang bituin sa volleyball, hindi lang bilang isang batang may lahing Pilipino. Isang alok na sponsorship para sa mga batang atleta mula sa Nike ang dumating. Kahit hindi malaki ang halaga, ang simbolikong kahulugan nito ay napakalaki. Mali Sornova, ang kinabukasan ng pambabaeng volleyball ng Thailand, sabi ng kinatawan ng Nike sa pagpirma ng kontrata. Napaiyak ako habang pinapanood si Mali na nagpo-pose para sa mga litrato. Ang aking anak ay naging isang tunay na kinatawan ng Thailand. Ngunit ang sandaling iyon ng kaluwalhatian ay hindi nagtagal, binago ng COVID-19 ang lahat. Kinansela ang mga torneo, itinigil ang pagsasanay. Napilitan si Mali na manatili sa bahay. Sa simula, kaya pa. Nagsasama kami bilang isang pamilya o nagsasanay siya ng mag-isa sa likod bahay. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Lahat ito dahil sa virus na galing China. Nagkagulo-gulo ang lahat, sabi ng isang estudyante sa online class. Oo nga, kasalanan lahat ng mga Asyano, dagdag ng isa pa. Tumigas ang mukha ni Mali sa screen. Sinaway sila ng guro, ngunit nasaktan na ang kanyang puso. Isang bagay na katulad nito ngunit nakatuon sa mga Pilipino ay nagsimulang mangyari. Dahil sa tumataas na tensyon sa politika, dumami ang mga hate crime laban sa mga may lahing Pilipino. Isang araw, nakaranas si Mateo ng isang hindi magandang insidente pauwi mula sa tindahan. Umuwi ka sa bansa mo, Pinoy. May sumigaw sa kanya at itinulak siya. Mabuti na lang at hindi siya gaanong nasaktan, ngunit nasira ang kanyang loob. Nang malaman ito ni Mali, nagtanong siya, "Itay, ano po bang ginawa nating mali?" "Wala tayong ginawang mali, anak. Ang problema ay nasa mga taong walang alam," ngunit nanatiling madilim ang mukha ni Mali. Ilang araw pagkatapos, isang mas nakakagulat na insidente ang nangyari sa Instagram ni Mali. Nagsimulang lumitaw ang mga mapanirang komento. "Peking Thai,
Umuwi ka sa Pilipinas mo. I representa ang Thailand? Isang malaking biro. Itinapon ni Mali ang kanyang smartphone at isinara ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Bakit nila ako ginaganito? Dito naman ako ipinanganak. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, sinabi niya, "Inay, gusto kong malaman kung anong lugar ang Pilipinas." Sa ikalawang taon ng pandemya, lumala ang sitwasyon. Muling nagbukas ang mga paaralan, ngunit hindi na katulad ng dati ang kapaligiran. Ang mga tingin sa likod ng mga maskara ay tumutusok. "Hoy, ayusin mo ang mask mo. Baka mahawa pa kami." May sumigaw kay Mali sa pasilyo. Nagkunwari si Mali na hindi narinig, ngunit nakita kong kinuyom niya ang kanyang kamao. Naipagpatuloy ang pagsasanay sa volleyball, ngunit nawala na ang dating sigasig. Nagkaroon din ng mga maliliit na lamat sa koponan. "Mali, okay ka lang?" Tanong ni Prewa, ang kapitan. Dati silang matalik na magkaibigan, ngunit kamakailan ay lumayo na sila sa isa't isa. "Oo, okay lang ako. Sinabi kasi ng mga magulang ko na huwag akong masyadong lumapit sa sa mga Pilipino." "Pasensya na," nagulat si Mali. Naramdaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Hindi lang isa o dalawang beses nangyari ang ganito. Hindi siya iniimbitahan sa mga party ng koponan at ang mga usapan sa locker room ay madalas na tumitigil kapag pumapasok siya. Sila ay mga kasamahan lang sa loob ng court. Sa labas, siya ay isang outsider. Isang araw, isang malaking insidente ang nangyari. Ito ay isang laro laban sa isang matagal ng karibal. Paglabas pa lang ni Mali sa court, mula sa panig ng mga tagahanga ng kalaban, sumigaw sila ng "Pilipinas! Pilipinas! Pilipinas!" Natigil ang laro. Kinuha ng aming school principal ang mikropono at sinaway sila, ngunit sira na ang momentum. Noong araw na iyon, naglaro si Mali ng kanyang pinakamasamang laro. Ang kanyang mga serve ay hindi tumatawid sa net. Ang kanyang mga palo ay lumalabas. Tila gumuho ang kanyang espiritu. Sa ikatlong set, lumapit si Mali sa coach at sinabing, "Hindi ko na po kaya, palitan niyo na po ako." Iyon ang unang pagkakataon na siya mismo ang humiling na lumabas sa laro. Pagkatapos ng laro, pagkasakay pa lang namin sa kotse, humagulgol si Mali, "Inay, hindi ko na kaya." "Anong hindi mo na kaya?" "Ang volleyball, ang pagre-representa sa Thailand. Ito ay isang mahirap na yugto lang. Malalampasan din natin ito." "Hindi inay, hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung gaano kasakit araw-araw. Hindi ako Thai, kahit sa mata ng lahat." Noong gabing iyon, hinubad ni Mali ang kanyang uniforme ng Youth National Team ng Thailand at itinago ito sa ilalim ng kanyang aparador. Kinabukasan, nakita ko ang isang nakakagulat na tanawin. Si Mali ay abala sa panunood ng isang bagay sa kanyang laptop. Ito ay isang laro ng UAAP, ang Collegiate Volleyball League ng Pilipinas. "Anong pinapanood mo?" "Pambabaeng volleyball ng Pilipinas." "Ang UAAP. Bakit mo yan pinapanood?" "Na-curious lang po ako. Ang mga manlalaro sa screen ay maaaring hindi kasing lakas, ngunit nagpakita sila ng isang kamangha-manghang depensa. At ang pinakakahanga-hanga ay ang kanilang teamwork. Ang paraan ng pagyakap nila at pag-encourage sa isa't isa ay nagpapakita ng isang malakas na pagkakaisa. Wow, ang galing. Hindi matangkad ang manlalarong ito, pero napakagaling ng teknik niya. Nagningning ang mga mata ni Mali. Iyon ang masiglang ekspresyon na matagal ko nang hindi nakikita. Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Mateo, "May malubhang sakit ang lola mo. Umuwi tayo sa Pilipinas ngayong summer." Karaniwan, tututol ako. Ngunit nang makita ko ang kalagayan ni Mali, naramdaman kong kailangan ng pagbabago. "Sige, tara na." Nagulat si Mali. "Talaga po? Pupunta tayo sa Pilipinas?" "Oo, sa loob ng ilang linggo." "Wow, pwede po ba tayong manood ng volleyball doon?" Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng ganoong pananabik. Isang araw bago kami umalis, nagsanay si Mali na bumati sa Tagalog. "Magandang araw po, ako po si Mali." Tumawa si Mateo at tinuruan siya. "Pwede mo ring sabihin na Tala. Iyon ang pangalan mo sa Pilipinas." "Tala." Kakaibang pakinggan, pero baka magustuhan ko. Hindi ko pa alam noon na ang pangalang ito ang magbabago sa buhay ni Mali magpakailanman. Sa airport, nagtanong si Mali, "Inay,
Sa Pilipinas po ba? Titingnan din nila ako ng kakaiba? Hindi ko alam anak. Tingnan natin pagdating doon. Habang pinapanood ko ang eroplanong lumilipad, kinabahan ako. Paano kung saktan ulit ng Pilipinas si Mali? Ngunit minsan, ang lugar kung saan tayo nasasaktan ay maaari ring maging lugar ng paghilom. Sa loob ng 3 oras na biyahe, pinanood ni Mali ang mga video ng volleyball sa Pilipinas. Nasa ulo na niya ang mga pangalan ng maraming manlalarong Pilipino tulad ni na Alisa Valdez, Jaja Santiago at Gia Morado. Inay, hindi ka pani-paniwala ang laro sa Pilipinas. Maaring hindi ganoon kalakas, pero ang teknik ay nasa pinakamataas na antas. Nang makita kong muling masiglang nagsasalita si Mali tungkol sa volleyball, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Tila sinusubukan niyang hanapin sa volleyball ng Pilipinas ang isang bagay na hindi maibigay sa kanya ng volleyball ng Thailand. Pagdating namin sa NAIA, naghihintay na ang mga magulang ni Mateo. Naku, Tala, apo ko, ang laki-laki mo na. Niyakap ng mahigpit ng lola niya si Mali. Medyo nahihiya si Mali, ngunit mayroon siyang hitsura ng ginhawa sa kanyang mukha. Mano po, lola. Nagmano si Mali sa isang hindi pamilyar na paraan. Kahit hindi siya marunong magtagalog, tila nagkaintindihan ang kanilang mga puso. May sinabi ang lola niya kay Mateo at isinalin niya ito. Sabi niya, miss na miss ka na raw niya, ipinagmamalaki ka raw niya. Pauwi sa kanilang apartment sa Maynila, mausisang tumingin si Mali sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali, ang mga karatula sa wikang Filipino, ang mga karinderya lahat ay bago at kakaiba. Inay, dito, lahat sila kamukha ni Itay. Kakaiba pero sa magandang paraan. Pagdating namin sa bahay, nagtipon na ang lahat ng kamag-anak. Ang kanyang mga pinsan, tiyahin at tiyuhin ay lahat mainit na sumalubong kay Mali. Wow, ang ganda naman ni Tala. Totoo bang magaling kang mag-volleyball? Ang galing. Sa simula, kailangang isalin lahat ni Mateo, ngunit hindi nagtagal ay naging komportable na ang lahat. Lalo na si Lina, ang kanyang pinsan na kaedad niya, na inalagaan si Mali. Ate Tala, narinig ko sobrang galing mo raw mag-volleyball. Naglaro rin ako sa eskwelahan. Sabi ni Lina sa medyo magaling na Tay. Ang komunikasyon ay hindi naging problema. Talaga? Nasa team din ako ng school. Mabilis silang naging magkaibigan para sa hapunan. Naghanda ang kanyang lola ng sinigang at lumpia. Tala, kaya mo ba ang maanghang? Nang isalin ito ni Mateo, umiling si Mali. Hindi pa po ako sanay. Okay lang yan, masasanay ka rin. Maingat na naghanda ang kanyang lola ng ibang mga pagkain para kay Mali na hindi maanghang. Ang pag-aalalang ito ay nakaantig kay Mali. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok si Lina. Ate Tala, gusto mo bang bisitahin bukas ang gym sa eskwelahan ko? Nagpa-practice ang volleyball team. Talaga? Oo naman, gustong-gusto ko. Nagningning ang mga mata ni Mali. Kinabukasan, pumunta kami sa isang sports academy para sa mga babae sa Maynila. Kahit na summer vacation, masipag na nagsasanay ang volleyball club. Wow, may bisita tayong manlalaro galing Thailand. Ang tangkad, mausisang tiningnan ng mga manlalarong Pilipino, si Mali. Lumapit sa amin ang coach. Narinig ko na miyembro ka ng youth team ng Thailand, isang malaking karangalan para sa amin. Tumulong si Lina sa pagsasalin. Opo, salamat po. Kung hindi mo mamasamain, gusto mo bang sumubok na mag-ensayo kasama namin? Magandang karanasan ito para sa aming mga manlalaro. Tiningnan ako ni Mali, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Pwede po ba, inay? Siyempre, anak. Sige na, at magsaya ka. Nang hiram si Mali ng damit pang ensayo at tumakbo sa court. Sa simula, medyo alanganin siya dahil parehong iba ang wika at estilo ng laro. Ngunit nang magsimulang lumipad ang bola sa ibabaw ng net, naging natural ang lahat. Ang terminolohiya sa volleyball ay isang pandaigdigang wika. Ang nakagulat sa akin ay kung paano siya tinanggap ng mga manlalarong Pilipino. Kapag may magandang palo si Mali, lahat ay tumatakbo at nakikipag-apir sa kanya. At kapag nagkakamali siya, naririnig ang mga sigaw ng suporta. Okay lang yan, bawi lang. Masayang ngumiti si Mali. Iyon ang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Pagkatapos ng ensayo, umupo sila sa isang bilog sa sahig ng gym at nagsimulang mag-usap. Tala, paano naiiba ang volleyball ng Thailand sa volleyball ng Pilipinas? Tanong ng isang babae. Isinalin ito ni Lina.
Nag-isip sandali si Mali bago sumagot. Sa Thailand, mas binibigyan ng diin ang individual na kakayahan. Dito naman, mayroon kayong kamangha-manghang teamwork. Humanga ako. Aling estilo ang mas gusto mo? Sa totoo lang, lagi kong pinangarap na maglaro sa isang team na tulad nito, na tahimik ang lahat sa kanyang mga salita. Tumayo ang kapitan, lumapit at niyakap si Mali. Tala, kung gusto mong maglaro kasama namin, lagi kang welcome, isa tayong team. Namuo ang luha sa mga mata ni Mali. Pag-alis namin sa gym, sinabi ni Mali, "Inay, dito, hindi ko kailangang maging espesyal." Anong ibig mong sabihin? Sa Thailand, kailangan kong laging patunayan na ako ay Thai, na may karapatan akong mapabilang. Dito, pakiramdam ko tinanggap nila ako kung sino ako. Noong gabing iyon, nagpalitan ng contact information si Mali at ang mga babae sa volleyball club ng Pilipinas. Ang mga mensahe sa Thai at sirang Tagalog na ipinapadala nila ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Isang araw bago kami umalis, naghanda ang mga babae sa volleyball club ng isang maliit na despedida para sa kanya. Tala, kailangan mong bumalik, ha? Pag-uwi mo sa Thailand, sulatan mo kami. Umiyak si Mali. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong ganito akong tinanggap. Maraming salamat sa inyo. Sa sasakyan, papuntang airport, sinabi ni Mali, "Inay, gusto kong maglaro ng volleyball sa Pilipinas." Nanikip ang dibdib ko, ngunit masyadong seryoso ang kanyang mga mata para baliwalain ko. Pagbalik sa Thailand, tuluyan nang nagbago si Mali. Araw-araw siyang gumigising ng maaga para manood ng mga laro ng UAAP at nagsimulang mag-aral ng Tagalog. Sa dingding ng kanyang silid, lumitaw ang mga poster ng mga Pilipinong manlalaro ng volleyball. "Nagpa-practice ka pa ba sa school?" "Opo, pumupunta po ako. Pero ano? Hindi gusto ni Inay? Pakiramdam ko, tinitingnan lang nila ako bilang isang kakumpetensya." Iyon ang katotohanan. Ang palakasan sa mga high school sa Thailand ay isang matinding kompetisyon para sa isang pwesto sa universidad. Mas mahalaga ang individual na performance kaysa sa teamwork. Noong Setyembre, nang magsimula ang bagong school year, si Mali pa rin ang pangunahing manlalaro ng koponan, ngunit may nagbago na. Ang apoy sa kanyang mga mata dati ay nawala. Isang araw, isang nakakagulat na balita ang dumating. Tinanggihan ni Mali ang imbitasyon sa training camp ng national team. Tumawag sa akin ang coach. Nabalitaan ko na hindi sasama si Mali sa autumn training camp ng youth team. Bakit niya ginawa iyon? "Anak? Inay, ayoko nang magrepresenta ng Thailand." "Anong sinasabi mo? Pinaghirapan mo ito ng husto." Si Inay ang nagsikap. "Gusto ko lang mapasaya si Inay." Tumusok sa akin ang mga salitang iyon. "Pero iyan ang kinabukasan mo. Kailangan mong makapasok sa universidad. May mga universidad din po sa Pilipinas." "Ano?" At doon, binuksan ni Mali ang kanyang laptop. Sa screen ay may impormasyon tungkol sa volleyball sa mga universidad sa Pilipinas University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University. Maraming malalakas na koponan doon. "Hindi ka marunong magtagalog. Anong gagawin mo doon?" "Mag-aaral po ako. Nagsimula na po ako." Noon ko lang nalaman na gabi-gabi pala ay nag-aaral si Mali ng Tagalog online. Noong Oktubre, isang malaking pagbabago ang nangyari. Isang email mula sa Philippine Schools Volleyball Association ang dumating. Ito ay mula sa coach ng Sports Academy sa Maynila. "Kami ay lubos na interesado kay Miss Mali Sornova. Kung posible, nais naming imbitahan siyang lumipat at maglaro ng volleyball sa aming paaralan." Sa una, naisip kong baliwalain ito dahil ang alok ay tila imposible, ngunit nalaman ito ni Mali. "Inay, may sulat po ba mula sa school sa Maynila? Paano mo nalaman?" "Nag-email din po sa akin ang coach. At gusto ko pong pumunta." "Imposible. Hinihintay ka ng Chulalongkorn. Hindi po ako papasok sa Chulalongkorn." Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng malaking pag-aaway. Sinubukan ni Mateo na manatiling neutral, ngunit sa huli ay pumanig kay Mali. Hindi ba't ang pinakamahalaga ay maging masaya si Mali? Masaya? Ang pagtalikod sa kanyang kinabukasan ay kaligayahan? Ang kinabukasan ay hindi lang iisang daan. Pwede rin siyang magtagumpay sa Pilipinas. Naramdaman kong pinagtaksilan ako, maging ang asawa ko ay hindi pumanig sa akin.
Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Mali ang mga mapagpasyang salita. Inay, sa Pilipinas, pwede akong maging isang manlalaro lang ng volleyball, hindi ang manlalaro na may lahing Pilipino. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Noong Nobyembre, pinanood ni Mali ang finals ng UAAP sa YouTube at umiyak. Anong nangyari? Pumasok sa finals ang school na iyon, kung nandoon sana ako. Dinurog ng tanawing iyon ang aking puso. Talagang nami-miss niya ang Pilipinas. Noong Disyembre, sa Pasko, nagmungkahi si Mateo, regaluhan natin si Mali ng isang bayahe sa Pilipinas para sa kanyang kaarawan. Ano, hayaan natin siyang pumunta ng ilang linggo para mag-ensayo sa paaralang iyon pagkatapos ay bumalik. Kung pagkatapos noon ay hindi pa rin magbago ang isip niya, kailangan na nating siyang payagan. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, pumayag ako. Kung hindi ko siya mapipigilan, hayaan siyang subukan ito mismo at magdesisyon. Tuwang-tuwa si Mali. Talaga po? Pwede po talaga akong pumunta? Sa loob ng 2 linggo, hindi nagtagal, mag-isang lumipad si Mali, papuntang Pilipinas. Nakakabahala na payagan ng isang 16 gulang na mag-isa. Ngunit nangako ang pamilya ng kanyang pinsan na si Lina na aalagaan siya. Nag-video call kami araw-araw. Kamusta ka? May problema ba? Wala po. Sobrang saya. Si Mali sa screen ay mukhang tunay na masaya. Suot niya ang sports uniform ng paaralan sa Maynila. Kumakain ng pandesal kasama ang kanyang mga bagong kaibigang Pilipino at nagbibiruan sa sirang Tagalog. Inay, dito, pakiramdam ko kabilang ako. Parte ako ng team. Lumipas ang 2 linggo. Pagbalik ni Mali, mukha siyang napaka-confident. Inay, nakapagdesisyon na po ako. Pupunta po ako sa Pilipinas. Hindi ko na siya mapigilan. Ang mga mata ng aking anak ay nagsasabing ito talaga ang gusto niya. At noong Pebrero, dumating ang alok ng full scholarship mula sa Chulalongkorn University. Personal na pumunta sa aming bahay ang coach ng volleyball team ng Chulalongkorn, si Mali ang manlalaro na hinahanap namin. Bibigyan namin siya ng full scholarship at ng pinakamahusay na mga kondisyon. Magalang na nakinig si Mali, ngunit walang emosyon sa kanyang mukha. Salamat po, pag-iisipan ko po. Pagkaalis ng coach, sumabog ako. Naiintindihan mo ba kung gaano kalaking oportunidad ito? Naiintindihan ko po, pero nakapagdesisyon na po akong pumunta sa Pilipinas. Iyon ang Chulalongkorn, ang universidad kung saan nag-aral ang nanay mo. Nandoon ang pinakamagandang volleyball program sa Thailand. Pangarap yan ni Inay, hindi po sa akin. Natahimik ako sa mga salitang iyon. Sa mesa ay naroon ang admission letter mula sa Chulalongkorn at ang mga papeles para sa paglipat sa paaralan sa Maynila, parang langit at impyerno. Anong gagawin mo sa diploma mula sa isang eskwelahan sa Pilipinas? Mag-aaral po ako sa universidad sa Pilipinas at magpapatuloy sa paglalaro ng volleyball. Alam mo ba kung magkano ang sahod sa professional league sa Pilipinas? Maging practical ka. Hindi po pera ang pinakamahalaga, pero buhay mo yan. Opo, buhay ko. Hindi buhay ni Inay, sigaw ni Mali. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Sinubukang mamagitan ni Mateo, ngunit walang nangyari. Kumalam muna kayong dalawa. Mali, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Para po sa akin, o para sa pangarap na hindi natupad ni Inay. Natahimik ang lahat dahil sinabi ni Mali ang katotohanan. Para ba talaga kay Mali ang iniisip ko o para sa sarili ko? Nagpatuloy ang 1 linggong Cold War. Nagkikita lang kami sa hapunan, ngunit hindi nag-uusap. Isang gabi, narinig ko ang iyak mula sa silid ni Mali. Nag-alinlangan ako sa harap ng pinto ngunit sa huli ay kumatok. Mali, pwedeng pumasok si Inay? Opo. Nakaupo si Mali sa kama at tinitingnan ang mga litrato kasama ang kanyang mga kaibigang Pilipino. Siguro nahihirapan ka. Kung naiintindihan lang ako ni Inay, hindi po sana magiging mahirap. Natatakot akong magsisi ka balang araw. Nagsisisi na po ako. Araw-araw na nandito ako sa Thailand ay isang pagsisisi. At doon, ibinigay sa akin ni Mali ang kanyang talaarawan. Nakasulat dito ang pinaghalong Thai at Tagalog. Ngayong araw sa practice, tinukso na naman akong Pinay. Nagkunwari ang coach na hindi narinig. Hanggang kailan ko kailangang patunayan na Thai ako, nanikip ang dibdib ko sa sakit. Sa Pilipinas, lahat ay iba. Tinanggap nila ako agad. Tinatawag nila akong Tala.
Sabay-sabay kaming kumakain. Pakiramdam ko, parte ako ng isang tunay na team. Pero, Taika, talaga po? Bakit walang tumitingin sa akin bilang isang Tay? Hindi ako makasagot. Ilang araw pagkatapos, tumawag ang school guidance counselor. Ginang Kanika, narinig kong tinanggihan ni Mali ang Chulalongkorn. Totoo po ba? Hindi pa po siya nakakapagdesisyon. Interesado rin po ang ibang universidad Ateneo, La Salle. Salamat po, pag-iisipan namin. Ibinaba ko ang telepono at bumuntong hininga. Bakit niya tinatanggihan ang isang oportunidad na kinaiinggitan ng lahat? Noong gabing iyon, sinabi ni Mateo sa isang seryosong tono, "Mahal, payagan na natin si Mali." Seryoso ka ba? Sa isang lugar kung saan hindi masaya ang isang tao, hinding-hindi siya magtatagumpay. Pumunta tayo sa Thailand para sa isang mas magandang buhay, hindi ba? Hinahanap din ni Mali ang kanyang mas magandang buhay. Ang ibig mong sabihin, mas magandang buhay sa Pilipinas para kay Mali, marahil oo. Noong Marso, hindi ko na maipagpapaliban pa ang desisyon. Kailangan ng sagot ng Chulalongkorn at kailangan ng paaralan sa Maynila na malaman ang petsa ng kanyang paglipat. Nagkaroon kami ng family meeting. Mali, huling tanong na ito, sigurado ka bang gusto mong pumunta sa Pilipinas? Opo. Hindi ka magsisisi? Kung hindi po ako pupunta, pagsisisihan ko ito habang buhay. Matatag ang tingin ni Mali. Kung gayon, may isang kondisyon. Kailangan mong ipasa ang proficiency test sa Tagalog kahit level 4 lang at lahat ng bakasyon, uuwi ka. Pangako po. Lumapit si Mali at niyakap ako. Inay, mahal kita. Salamat po sa pag-unawa. Ang totoo, hindi ko naiintindihan. Nagpasya lang akong igalang ang pinili ng aking anak. Ilang araw pagkatapos, nagpadala ako ng isang magalang na liham ng pagtanggi sa Chulalongkorn. Maikli ang kanilang sagot. Nanghihinayang kami. Good luck kay Mali sa kanyang kinabukasan. Sa kabilang banda, mula sa paaralan sa Maynila, isang mensahe ng pagbati ang dumating. Hinihintay namin ang aming manlalarong si Tala. Tutulungan namin siyang maging pinakamahusay, wala nang atrasan. Alis na si Mali noong Marso 20, Suvarnabhumi International Airport. Mas kaunti ang bagahe ni Mali kaysa sa inaasahan ko. 2 maleta at isang bag na may bola ng volleyball. Ito na ba ang lahat ng kailangan para sa 17 taon ng buhay? Dala mo ba lahat ng kailangan mo? Opo. Ang iba, bibilhin ko na lang sa Pilipinas. Bakit napakaikli ng daan papunta sa check-in counter? Hindi nagtagal, nasa security check na kami. Bawal na po kayong pumasok. Ibinalik ako sa realidad ng sinabi ng security guard. Tinataboy ko na talaga ang aking anak. Niyakap ng mahigpit ni Mateo si Mali. Mag-iingat ka, anak. Kung may problema, tawagan mo agad ang Itay. Opo, Itay. Mahal kita. Ako naman. Niyakap ko si Mali at tumulo ang aking mga luha. Pasensya na kung pinilit kita. Hindi po, Inay. Kayo po ang pinakamagaling na ina. Pumili lang po ako ng ibang daan. Maging masaya ka ha? Naiintindihan mo? Pangako po. Pinanood ko si Mali na dumaan sa security. Lumingon siya at kumaway. Ang tanawing ito ay parang noong unang araw niya sa eskwelahan. Biglang tumakbo pabalik si Mali. Inay, muntik ko nang makalimutan. Kinuha niya ang isang sulat mula sa kanyang bulsa at inilagay sa aking kamay. Basahin niyo po kapag lumipad na ang eroplano. At tumakbo na naman siya. Sinundan ko ng tingin ang kanyang likod hanggang sa mawala siya. Sa kotse pa uwi, binuksan ko ang sulat para kay Inay. Salamat po sa pagpapalaki sa akin sa loob ng 17 taon. Ang desisyon ko po ay marahil nagdulot ng malaking kalungkutan sa inyo. Pasensya na po. Ngunit Inay, mas mahal ko po kayo kaysa sa inaakala ninyo. Nagsimula akong maglaro ng volleyball dahil gusto kong maging katulad ninyo. Nagsikap akong mag-ensayo para mapasaya kayo. Hinding-hindi ko malilimutan ang hitsura ninyo na puno ng pagmamalaki nang suotin ko ang uniforme ng national team ng Thailand. Para lang doon, sulit na ang lahat ng pagsisikap. Ngunit Inay, sa Thailand, pakiramdam ko ay nasasakal ako. Araw-araw, kailangan kong patunayan na kabilang ako, na may karapatan akong mapunta rito. Pagod na po ako. Sa Pilipinas, sa unang pagkakataon, naging ako ang sarili ko. Kapag tinatawag nila akong Tala, sa di malamang dahilan, kumakalma ang puso ko.
Para bang natagpuan ko ang isang nawawalang bahagi ng aking sarili. Sinubukan ninyo akong palakihin bilang isang perpektong tay, hindi ba? Dahil naniniwala kayong iyon ang pinakamabuti para sa akin. Naiintindihan ko po. Ngunit inay, hindi po ako pwedeng maging isang perpektong tay dahil Pilipino rin po ako. Kahit hindi ninyo ito itinuro, dumadaloy sa aking mga ugat ang dugong Pilipino. Nang unang beses kong matikman talaga ang pagkaing Pilipino, nang tawagin ako ni Lola na Tala, nang sumigaw ako ng laban. Kasama ang mga kaibigan ko sa Pilipinas, may isang bagay na nag-click. Hindi po ako taksil. Sinusubukan ko lang pong maging buo para si Mali na Tay at si Tala na Pilipino ay maging isa. Naniniwala po ako na isang araw, maiintindihan ninyo kung bakit ko pinili ang landas na ito, kung bakit ito mahalaga sa akin. Magsisikap po ako ng husto sa Pilipinas. Pangako po, magiging isang anak ako na ipagmamalaki ninyo. Siguro lang, hindi sa paraang inakala ninyo. Mahal kita inay, ng sobra-sobra. Ang iyong Tala. Humagulgol ako habang binabasa ang sulat. Inakbayan ako ni Mateo. Nag-mature na talaga ang anak natin. Pag-uwi sa bahay, binuksan ko ang pinto ng silid ni Mali. Sa walang laman na silid, tanging ang uniforme ng Youth National Team ng Thailand ang nakasabit at sa ilalim nito ay isang note. Inay, iiwan ko po ito rito dahil bahagi rin po ito ng akin. Ngunit mula ngayon, susubukan ko ng magsuot ng ibang uniforme. Kinabukasan, naging kakaiba ang normal na buhay. Nagising ako at wala si Mali. Sa hapunan, may isang bakanting upuan. Kamusta na si Mali? Tanong ng isang katrabaho. Sumagot ako ng paikot. Nag-aaral na siya sa isang malakas na volleyball school sa Pilipinas. Ano? Bakit? Mas maganda ang mga kondisyon dito. Wala akong maisagot. Isang linggo pagkatapos, isang video call mula kay Mali ang dumating. Inay, okay lang po ako. Si Mali sa screen ay suot ang school uniform ng paaralan sa Maynila. Mukha siyang isang ordinaryong high school student na Pilipino. Kamusta ang school? Nasasanay na po. Mahirap ang pag-aaral, pero tinutulungan ako ng mga kaibigan ko. May ingay sa likod. Tala, pahay naman kami. Sumilip ang kanyang mga kaibigang Pilipino sa kamera. Hello po, tita. Okay lang po si Tala. Tala, sa gitna ng mga nagtatawa ng babae, malawak ang ngiti ni Mali. Iyon ang isang tunay at relax na ngiti na bihirang makita sa Thailand. Pagkatapos ng tawag, halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Masaya akong makita siyang masaya. Ngunit kasabay nito, nanghihinayang ako na hindi siya kailanman nagmukhang ganoon sa Thailand. Noong Oktubre, isang larawan mula kay Mali ang dumating. Ito ay balita tungkol sa pagsali niya sa tryouts para sa Youth National Team ng Pilipinas. Dito, hindi nila tinitingnan ang nasyonalidad. Tinitingnan lang nila ang kakayahan. Noong Nobyembre, isa pang balita ang dumating. Inay, nakapasok po ako sa final selection ng youth team. Ano? Hindi ako makapaniwala. 3 buwan pa lang siya sa Pilipinas. Congratulations anak. I'm so proud of you. Iyon ang unang pagkakataon na binati ko siya mula sa kaibuturan ng aking puso. Noong Disyembre, bago ang Pasko, umuwi si Mali para sa bakasyon. Ang Mali na nakita ko sa airport ay malaki na ang ipinagbago. Siya ay confident, may masayang mukha, at higit sa lahat, mukha siyang payapa. Inay, na-miss kita. Ako rin. Hindi ka ba pumayat? Mabigat po ang training, pero masaya. Pauwi. Nakikipag-usap si Mali sa telepono sa Tagalog. Kahit hindi matatas, napaka-natural. Ang galing mo nang mag-Tagalog. Araw-araw ko pong ginagamit, kaya nasanay na. Sa hapunan, gumamit si Mali ng kutsara at tinidor. Wow, kumakain ka na ng pagkaing Pilipino? Opo, marami na po akong kinakain. Pero hindi pa rin po kaya ang sobrang anghang. Napansin ko ang maraming maliliit na pagbabago, ang natural na paggamit ng kubyertos, ang paraan ng pagmamano at paminsan-minsan, may mga salitang Tagalog sa gitna ng usapan. Inay, malaki na po ba ang pinagbago ko? Oo, pero mukha kang napakasaya. Sobra pong saya. Para bang sa unang pagkakataon, natagpuan ko ang lugar ko. Nag-isip ako dahil sa mga salitang iyon. Ibig sabihin, sa buong panahon, hindi ko nabigyan ang aking anak ng isang tunay na lugar sa buhay. Natapos ang 2 linggong bakasyon. Oras na para bumalik sa Pilipinas. Inay,
Sa susunod, huwag na po kayong iiyak. Hindi na, sanay na ako. Ngunit umiyak ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, ibang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagmamalaki sa paglago ng aking anak, Enero. Nagsimula na ang bagong taon. Ang unang bagong taon na wala si Mali. Isang araw, nanonood ako ng YouTube at nagulat ako. Lumabas si Mali sa isang video na may titulong Philippine National High School Volleyball Championship. Isang import ba ito para tulungan ang team? Hindi. Siya ay isang opisyal na miyembro ng Sports Academy ng Maynila, sabi ng komentarista na puno ng papuri. Pinanood ko ang video ng laro. Si Mali ay naging isang ganap na ibang manlalaro. Dati, madalas siyang maglaro ng solo. Ngayon, isa na siyang ganap na team player. Ang set ni Tala ay napakatumpak. Lumipat siya mula sa pagiging spiker patungong setter, mula sa isang tagapalo patungo sa isang taga-orkestra ng laro. Nagpa siya akong basahin ang mga komento. Ang galing ni Tala. Hindi ba siya Pilipina? Ang laro niya, purong Pinoy. Ngayong taon, siguradong magcha-champion ang Sports Academy ng Maynila. Naramdaman ko ang pagmamalaki. Ngunit kasabay nito, may kaunting pait. Sa Thailand, siya ay isang atleta na may lahing Pilipino. Sa Pilipinas, naging si Tala siya. Ilang araw pagkatapos, nagpadala sa akin si Mali ng isang video. Inay, gawa po ito ng media club ng school. Ito ay isang 10 minutong dokumentaryo na may titulong Isang Araw sa Buhay ni Tala. Gising ng sax ng umaga, morning practice, pag-aaral, tanghalian kasama ang mga kaibigan, evening practice, paggawa ng takdang aralin. Ito ay isang normal na buhay ng isang high school student na Pilipino, ngunit perpektong nakablend in si Mali. Sa bahagi ng panayam, noong una po, hindi ako makakain ng maanghang at hindi ako marunong magtagalog. Pero napakabait ng mga kaibigan ko, tinuruan nila ako ng lahat. Isang kasamahan sa tabi niya ang sumingit. Sobrang sipag ni Tala, pati kami nagugulat. Ngayon, may punto na siyang taga Maynila. Ang paraan ng kanilang pagtawa ay napakanatural. Ang goal mo ba ay makapasok sa national team? Opo. Gusto kong i-representa ang Pilipinas. Iyon po ang pangarap ko. Habang pinapanood ang video, naisip ko, ito ba talaga si Mali o si Tala? Simple lang ang sagot. Pareho sila. Noong Pebrero, isang hindi kapani-paniwalang balita ang dumating. Inay, napili po ako sa official lineup ng Youth National Team ng Pilipinas. Talaga? Ang galing, anak. Sa Abril, may Asian Youth Championship sa Thailand. Congratulations anak, I'm so proud of you. Sa pagkakataong ito, 100% tapat. Hindi mahalaga kung aling bansa ang kanyang kinakatawan. Ang mahalaga ay natutupad ng aking anak ang kanyang pangarap. Noong Marso, nagsimula ang Philippine National High School Volleyball Championship. Gabi na sa Maynila, ngunit nanood ako ng live. Ang Sports Academy ng Maynila ay pumasok sa semifinals. Ang kalaban ay isang malakas na koponan mula sa Cebu. Naging dikit ang laban at umabot sa ikalimang set, 24-24. Si Mali ang magsiserve. Napakakalmado ni Mali. Tumakbo ang kanyang mga kasamahang Pilipino at pinalibutan si Mali, sumisigaw sa tuwa. Ngunit natabla ulit ang score. Championship point na para sa kalaban. Pagkatapos ng isang mahabang rally, nagbigay si Mali ng isang perpektong set sa spiker at nakapuntos ito. At sa huli, nanalo ang Sports Academy ng Maynila. Napaupo si Mali sa sahig at umiyak. Tumakbo ang kanyang mga kasamahan at nagsimula na ring umiyak. Tala, ang galing mo. Nagawa natin. Lumapit ang kamera kay Mali, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ngunit ito ang pinakamasayang mukha na nakita ko. Sa panayam pagkatapos ng laro, sumagot si Mali sa Tagalog. Salamat po sa lahat ng mga teammates ko. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Ito po ay lakas ng buong team. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita ng matatas na Tagalog. Ang mga salitang iyon ay puno ng tunay na damdamin. Sa finals, kahit na natalo sila sa isang dikit na laban, ang pagiging pangalawa ay isang magandang resulta. Napanalunan ni Mali ang Best Setter Award. Nang makita ko ang litrato mula sa seremonya, naantig ako. Ang larawan ni Mali hindi, ni Tala na hawak ang tropeo na may bandila ng Pilipinas sa likuran. Noong gabing iyon, sinabi ni Mateo,
Mukhang tunay na masaya si Mali. Oo, marahil mali tayo sa buong panahon. Hindi mali. Mayroon lang palang ibang daan. Noong Abril, sa wakas ay pumunta ako sa Pilipinas para panoorin ang aking anak na maglaro sa isang internasyonal na kompetisyon. Sa eroplano, marami akong naisip. Naalala ko ang aking mga taon sa kolehiyo, ang pagkabigla ng lumipat mula sa isang probinsya papuntang Bangkok. Galing ka sa isaan? Puro palayan lang doon, hindi ba? Ang punto mo, probinsyana. Ito ay isang magarbong, ngunit malamig na lugar. Lahat ay mukhang mayaman at sunod sa moda. Ako naman, isang simpleng babae mula sa probinsya. Ganoon din sa volleyball club. Kanika, pangalan ng taga-bukid, magaling maglaro, pero ang pakikipag-usap, tanging ang coach ang kumilala sa akin. Kanika, isa kang diamante na hindi pa napapakinis. Kapag napakinis, ikaw ang magiging pinakamahusay. Natiis ko. Dahil lang sa mga salitang iyon, nagsanay ako ng mag-isa gabi-gabi. Sinubukang gayahin ang mga babae sa Bangkok, binago ang aking pananamit. 2 taon pagkatapos, sa wakas ay kinilala ako. Nakapasok ako sa starting lineup, naging bahagi ng koponan. Ngunit minsan, namimiss ko ang bahay, ang somtam ng aking ina, ang bukid ng aking ama, ang malawak na palayan. Doon, hindi ko kailangang magsikap na maging espesyal. Kaya bakit ko itinulak si Mali sa parehong paghihirap? Marahil dahil ayaw kong maranasan ng aking anak ang parehong hirap na dinanas ko. Naisip ko na kung palalakihin ko siya bilang isang tunay na taga-Bangkok mula sa simula, magiging maayos ang lahat. Ngunit si Mali, mula pa ng isilang, ay isang outsider na sa isang paraan. Ayaw ko lang itong aminin. Sa airport, habang naghihintay ng connecting flight, nag-text ako kay Mali. Malapit na si Inay. Good luck, anak. Cheer ako sa'yo. Inay, darating po talaga kayo? Ang saya ko po. Pagdating ko sa arena sa Maynila, naghihintay na si Mali sa lobby. Inay, si Mali, suot ang uniforme ng national team ng Pilipinas, ay tumakbo papunta sa akin. Ang araw at 3 bituin sa kanyang dibdib ay napakatingkad. Kamusta ka? Mas lumakas po ang loob ko ngayong nandito si Inay. Binati ko ang Pilipinong coach. Kayo po ang ina ni Tala. Magandang araw po. Napakasipag na bata ni Tala. Mabilis siyang nakaangkop sa team. Lahat ay pumupuri kay Tala. Ang unang laro ay laban sa South Korea. Habang nakaupo ako sa stands, isang grupo ng mga Pilipinang babae ang umupo sa tabi ko. Ay, kayo po pala ang nanay ni Tala. Malaki po ang inaasahan namin sa kanya. Ang galing-galing niya. Ang mga taong hindi ko kilala ay nag-cheer para sa aking anak. Hindi ko ito naranasan sa Thailand. Nagsimula ang laro. Si Mali ay nasa starting lineup. Pilipinas. Number 7, Tala Sornova. Nang tawagin ng announcer ang kanyang pangalan, umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan mula sa stands. Tala, laban, kumaway si Mali. Mukha siyang napakanatural at komportable. One-sided ang laban. Ang mga set ni Mali ay tumpak at ang koponan ng Pilipinas ay gumalaw na parang isang makina. At isa na namang puntos mula sa set ni Tala. Puno ng pagmamalaking sabi ng komentarista, ang pinakakahanga-hanga sa akin ay ang kanyang pamumuno. Patuloy niyang pinapalakas ang loob ng kanyang mga kasamahan at sa mga time-out, aktibo siyang nagbibigay ng opinyon sa Tagalog. Mga ate, subukan natin ang quick attack. Kahit hindi perpekto, nagkakaintindihan sila ng mahusay. Nanalo sila 3,000. Si Mali ang may pinakamaraming assists. Pagkatapos ng laro, inanyayahan ako ng mga babaeng Pilipino na kumain ng bibingka. Para po sa inyo, nanay ni Tala. Ang Tala natin ang the best. Ang init ng kanilang pagtanggap ay nagpaluha sa akin. Wala nito sa Thailand. Sa gabi, nagkaroon kami ng oras na mag-isa kasama si Mali. Kamusta? Napanood po ba ni Inay ang laro? Iba na po ako, di ba? Hindi na po ako nag-iisa. Anong ibig mong sabihin? Sa Thailand, may pressure na kailangan kong maging magaling. Kapag nagkamali ako, pupunahin ako. Parang, kaya pala, may lahi kasing Pinoy. Laging may kailangan akong patunayan. Huminto sandali si Mali bago magpatuloy. Dito, parte lang ako ng team. Kung magkamali ako, okay lang, kasi tutulungan ako ng lahat. Noon ko lang naintindihan kung ano talaga ang isang team. Naantig ako, pasensya na kung pinilit kita.
Hindi po iyon kasalanan ni inay. Siguro, ganyan din po kayo tinuruan, hindi ba? Na kung gusto mong magtagumpay sa Thailand, kailangan mong maging perpekto. Iyon ang totoo. Ganoon ako namuhay buong buhay ko. Ngunit inay, nakahanap po ako ng isang lugar kung saan hindi kailangang maging perpekto. Isang lugar kung saan tinanggap ako kung sino ako. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog sa hotel. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kakitid ang pagtingin ko sa mundo. Nagtakda ako ng iisang pamantayan ng tagumpay at ipinataw ito sa aking anak. Ngunit si Mali, natagpuan niya ang sarili niyang daan. Natagpuan ang kaligayahan na hindi ko inaasahan. Sa semifinals, kalaban nila ang China, isang malakas na koponan. Ngunit lumaban ang Pilipinas hanggang sa huli. Pagkatapos ng isang matinding laban sa 5 set, natalo sila. Ngunit ginawa ni Mali ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng laro, lumapit sa kanya ang coach ng China at sinabing, "Isa kang mahusay na setter. Nakakuha ng magaling na manlalaro ang Pilipinas." Sa laban para sa 3 puwesto, nanalo sila at nakuha ang tansong medalya. Sa sandaling iyon, niyakap ni Mali ang kanyang mga kasamahan at umiyak. "Salamat sa inyo, mga ate. Mahal ko kayong lahat." Sa seremonya ng parangal, itinaas ang bandila ng Pilipinas. Inilagay ni Mali ang kanyang kamay sa dibdib at nakinig sa pambansang awit. Kahit hindi niya ito makanta ng perpekto, ang kanyang tindig ay puno ng paggalang. Sa sandaling iyon, naintindihan ko, hindi taksil si Mali. Siya ay isang matapang na pioneer na natagpuan ang kanyang pagkakakilanlan sa pagitan ng dalawang kultura. Pagkabalik mula sa Pilipinas, maraming nagbago. Una, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog dahil gusto kong makipag-usap kay Mali. "Anong ginagawa mo?" "Nag-aaral ako ng Tagalog. Kung gusto kong makausap ang anak ko, kailangan kong matuto." Nagulat at natuwa si Mateo. "Sa wakas, binuksan mo na ang iyong puso." "Medyo huli na yata." "Hindi pa huli." Matutuwa si Tala. Noong Mayo, ang finals ng High School Volleyball Championship ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pumasok sa finals ang Sports Academy ng Maynila. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Pilipinas. Sumama rin si Mateo, puno ang arena sa Maynila. Napakadami ng mga tagahanga ng Sports Academy. Tala, tala! Sa tuwing naririnig ko ang sigaw na iyon, umaapaw ang aking emosyon. Ang kalaban ay ang defending champion. Mas mahina sila sa papel, ngunit ang Sports Academy ay may pagkakaisa. Sila ay isang team na si Mali ang sentro. Pagkatapos matalo sa unang set, nanalo sila sa ikalawa at ikatlo. Sa ika-4 na set, lamang sila ng 20. At sa sandaling iyon, nasaktan ang daliri ni Mali. Timeout. Bumalik si Mali sa bench. Namamaga ang kanyang daliri. "Kaya mo pa bang maglaro?" tanong ng coach. "Opo, kaya ko po." Pagkatapos bendahan, bumalik siya sa court. Alam kong masakit ang pag-set, ngunit hindi ito ipinakita ni Mali. 23, match point. Nagkunwaring magseset si Mali, ngunit biglang tumalon at inatake. Ganap na nalito ang mga blocker ng kalaban. Puntos. Nanalo ang Sports Academy sa set na iyon, at sa isang 3,001 na panalo, sila ang naging kampyon. Naging isang dagat ng luha ang arena. Niyakap ni Mali ang kapitan at matagal na umiyak. "Nagawa natin. Tala, salamat." Habang pinapanood si Mali na itaas ang tropeo at sumisigaw sa tuwa, umiyak din ako. Ang nakatayo doon ay hindi si Mali na pinalaki ko, kundi si Tala na lumago sa sarili niyang lakas. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Mali sa akin. "Inay, nakita niyo po ba? Champion po kami." "Nakita ko, anak. I'm so proud of you." Biglang umiyak si Mali. "Ngayon, naiintindihan na ako ni inay, di ba?" "Oo naman. Pasensya na kung huli na." Dumating din si Mateo at yumakap. The best ang anak natin. Lumapit sa amin ang ibang mga manlalaro at kanilang mga magulang. "Nanay ni Tala, maraming salamat po. Naging champion kami dahil kay Tala." Lahat sila ay taos-pusong nagpasalamat sa amin. Sa gabi, inimbitahan kami sa isang victory party. "Nanay ni Tala, kumakain po ba kayo ng pagkaing Pilipino?" "Oo naman. Unti-unti na akong natututo." Nang unang beses akong sumagot sa Tagalog, nagulat ang lahat. "Wow, ang galing niyo pong mag-Tagalog." "Hindi pa.
Nag-aaral ako para makausap si Tala. Naging mas mainit ang samahan. Sinabi ng coach, espesyal na bata si Tala. Bukod sa kanyang kasanayan, may talento siyang pag-isahin ang team. Noong una, nag-alala rin ako kung paano siya makaka-adjust. Lumabas na mas Pilipino pa siya kaysa sa aming mga estudyanteng Pilipino. Napakagalang, marunong makisama sa matatanda at sa mas bata. Ipinagmamalaki ko na naka-adapt si Mali sa bagong kapaligiran at lumago sa sarili niyang lakas. Gabi na, pauwi sa hotel, kumapit si Mali sa aking braso. Inay, nanghihinayang pa rin po ba kayo na hindi ako pumasok sa universidad sa Thailand? Hindi na. Sa totoo lang, may kaunti. Ngunit mas mahalaga na masaya ka. Ngayon ko lang iyon naintindihan. Inay, magsisikap po ako ng husto sa universidad sa Pilipinas. At balang araw, gusto ko pong maglaro sa Professional League ng Pilipinas at makapasok sa national team ng Pilipinas. Natigilan ako sandali. Seryoso ka? Opo. Ang irepresenta ang Pilipinas sa internasyonal na entablado ang pangarap ko. Noong gabing iyon, nakausap ko si Mateo. Naging napakatatag ng anak natin. Oo, marahil mas matalino pa siya kaysa sa atin. Sana hindi na lang tayo tumutol noong una. Hindi. Kailangan ang prosesong ito para sa iyo, para sa akin, at para kay Tala. Iyon ang totoo, ang proseso ng hidwaan at pagkakasundo na ito ang nagpatibay sa aming pamilya. Kinabukasan, bago umalis ng Pilipinas, inihatid kami ni Mali sa airport. Inay, sa susunod na summer vacation, uuwi po ako sa Thailand. Siyempre, laging naghihintay ang kwarto mo. Mahal kita, Inay. At salamat po sa pagbibigay sa akin ng kalayaan. Mahal din kita, anak. Kahit ikaw si Mali o si Tala, ikaw pa rin ang anak na ipinagmamalaki ko. Mula sa eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip, hindi taksil ang aking anak. Mas matapang siya kaysa sa akin. Isang babaeng may malawak na puso, may kakayahang yakapin ang parehong kultura. At sa wakas, naintindihan ko na ang pag-ibig ay pagpapakawala, pagtitiwala at paghihintay hanggang sa mahanap at tahakin ng iyong anak ang sarili niyang landas. Iyon ang buong kuwento ni Kanika, isang inang Thai, na sa simula ay itinuring na taksil ang kanyang anak ngunit sa huli ay naunawaan na hindi siya nagtaksil kundi pumili ng isang matapang na landas upang hanapin ang kanyang dalawang pagkakakilanlan. Ngayon, si Tala ay nasa huling taon na ng high school sa Pilipinas at naghahanda para sa universidad. Maraming universidad ang nagpadala ng alok sa kanya at patuloy siyang matagumpay na naglalaro para sa Youth National Team ng Pilipinas. Marahil sa loob ng ilang taon, makikita natin ang isang espesyal na tanawin. Ang larawan ng isang atletang ipinanganak sa Thailand, ngunit kinakatawan ang Pilipinas, lumalaban para sa bandila na may araw at 3 bituin sa internasyonal na entablado. Marahil ito ay isang bagong anyo ng pagkakakilanlan sa panahon ng globalisasyon kung saan hindi kailangang pumili ng isa kundi maaaring yakapin ang maraming kultura at mamuhay kasama ang mga ito. At iyon ay hindi isang kahinaan kundi isang kalakasan. Ngayon, mas magaling na magtagalog si Kanika. Kapag nag-video call siya sa kanyang anak, hindi na niya sinasabing I love you sa Ingles, kundi sa Tagalog na kanyang pinag-aralan. Mahal kita, anak ko,